Ligtas na po sa kapahamakan si Talia. Mabuti po't naagapan natin. Nasalinin agad siya ng dugo. Maraming salamat po, Dok. Oras na magkamali si Talia, pwede mo na siyang kausapin. Ha? O sige, mauna na ako, misis, ha? Salamat po. Ay, Dok, Yes? pwede ho ba akong magtanong? Sige, ano po yun? Totoo po ba na kapag po yung nanay ang blood type po niya ay A, tapos po yung tatay ang blood type naman po O, imposible po na magkaanak po sila na ang blood type ay B? Tama po ba yon? Oo, tama yun. It's either type A or type O ang magiging anak niya. Paano po si Talia? Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi ko po anak si Tali? Mrs., ayokong sa akin manggaling. Mas mabuti kung mag-usap kayo ng asawa mo. Oh, Ay, kamusta naman ang pasyal nyo ng tita Nika mo? ang saya po, Daddy. Dinala niya po ako sa lugar kung saan kayo madalas maglaro noon. Talaga? Eh, buti naman nag-enjoy ka. Kaya po ni Mami, kamusta? Pag di na pong awayan si Mami, Daddy. Eh, mali ka sa ginawa ng mami mo eh. Daddy, forgive her na lang po. Sige, forgive ko siya. Para sa'yo. Pero, pwede ba forgive mo rin ang daddy? Bakit po? Hindi kita kasi naipaglaban. Hindi ko sa iyo nasabi kung ano yung totoo. Ano po yung totoo? Sa lalak kong buntis ka, nagbuong ako alam na nangyari sa ating dalawa. Paano kung kunin ko yung bata? Paano yung bata? Saan mo siya dadalhin? Daddy, bakit po? Wala. Basta mahal na mahal ka ni Daddy, ha? Alam ko naman po yun, Daddy. Kahit ampon lang po ako. Oh. Huwag mo sasabihin yan, Bel. Ha? Huwag mong sasabihin na ampon ka. Dahil tunay kitang anak. Lagi mong tatandaan na ako lang ang daddy mo, ha? Ilagay mo yan sa isip mo. Lalo na sa puso mo. Okay po, Daddy. Basta, tandaan mo, ha? Love na love ka ni Daddy. At ako lang daddy mo. Thank you po. Sel, Alexa, salamat po. Sinundo niyo po si Tyrone. Kailangan na rin po niya kasi magpahinga. Eh, ibiniling ko na siya kay Adela. Eh, ikaw, bakit hindi ka pa magpahinga? Di rin ako matatahimik eh. Dami ko pong iniisip. Baka makatulong ako. Sana nga po eh. Sana po may makatulong sa akin para maliwanagan na po ako sa lahat. Ano ba yun?
Tungkol saan? Gulong-gulo na po kasi ako eh. Tungkol po kay Tali. Paano po kung hindi ko po siya tunay na? Rosel, ano ba yung sinasabi mo? Di po talaga ako matatahimik. Tungkol nga saan? Kailangan ko po malaman ng totoo, Aling Silva. Anong ibig mo sabihin? Ha? Kailangan ko po malaman kung anong tunay na nangyari sa anak ko. Anak? Ito po yung bayad. Salamat po. Talia, ano ba talaga ang gusto mo, ha? Ayaw mong matulog. Ayaw mo rin kumain. Baby Talia, ano ba talaga ang gusto mo, anak, ha? Ayaw mo? Anong gusto mo? Anak, ano bang nararamdaman mo? Hindi ko na alam kung anong ibibigay ko sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mo, ha? Gusto mo bang matulog? Ha? Gusto mo ng dede? Ha? Oo, anak. Ano bang gagawin ko sa'yo? Malu! Tingnan mo to. Hindi kaya may dinaramdam to si Baby Talia? Kasi kanina pa to gising, ayaw matulog, ayaw ding dumede. Hindi kaya dahil sa kulang yung buwan niya? Huwag mo nang problemahin yun. Hindi ba nga? Pinatignan na yan sa doktor kanina ni Gomar habang natutulog ka. Wala namang nakitang diferensya yung doktor sa bata. Ang lusog-lusog nga daw eh. Bakit ganun? Tingnan mo, bakit parang hindi niya ako gusto? Parang ayaw niya sa akin eh, oh. Ano ka ba? Wala yan. Hindi ganun yun. Alam mo, hindi lang naman yun, Malu eh. Alam mo, nung una kong nakita si Baby Talia, nung kapapanganak ko lang siya, alam mo, yung pakiramdam ko, ang saya-saya ko. Yung parang gusto ko kagad siyang kargahin, yakapin. Pero ngayon kasi pag tinitingnan ko siya, parang wala akong maramdaman. Bakit ganun? Anong ibig mo sabihin? Kasi itong sanggol na to, parang hindi siya yung unang sanggol na nakita ko nung pinanganak ko. Parang pagkaiba sila. Tingnan mo, oh. Paano ibang sanggol yung sinasabi mo? Ako mismo nagpaanak sa'yo. Malu, hindi ko alam, hindi ko may paliwanag. Pero parang magkaiba silang bata. Parang hindi to yung batang una kong nakita. Parang hindi siya yung pinanganak ko. Tingnan mo, oh. Hindi kami magkamukha. Ang layo ng mukha niya sa mukha ko. Ano ka ba? Pagtagal-tagal, doon makikita yung pagkakahawig niyong mag-ina. Ganun ba yun? Pero bakit tingnan mo? Bakit parang hindi niya ako gusto? Parang hindi ko nararamdaman na anak ko siya. Bakit ganun? Bruha ka? Alam ko na. Alam mo ba, nangyari din yan dun sa mga pinaanak ko noon eh. Yung ayaw na ayaw nila sa bata. Ang tawag doon, postpartum depression. Ayun! Depression? Ganun ba yun? Oo! Naku, anak. Sorry ha. Sorry, Baby Talia. Alam mo, hindi naman talaga ako masamang nanay eh. Ha? Sorry, anak. Ha? Siguro, baka pagod lang ako. Ha? Pero, mahal na mahal kita. Ha? Baby Talia? Anong gusto mo? Gusto mong matulog? O gusto mo kumain? Oh, parang nakikinig na siya sa akin, no? Sabi ko sa'yo eh. Oo. Ay, ayan. Sorry na anak ha, sorry na. Tutulog na tayo, ha? Gomar! Bakit nasa iyo yung anak ko? Ha? Hindi kasi
dinala ko sa doktor yan eh. Kasi sabi ni Malu, nag-aalala siya. Kasi nga, di ba, kulang sa buwan yung anak mo. Malu? 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 Malu, may tao ba dito? Malu! Rosel? Rosel? Gomar! Gomar! Ako si Rosel. Nasaan si Malu? Anong ginagawa mo dito? Gusto ko sana makausap si Malu. Marami kasi akong itatanong sa kanya. Tungkol saan? Tungkol sa anak ko. Sa anak mo? Bakit? Wala pa si Malu. Hindi pa ba siya nakakabalik galing abroad? Mukhang kinalimutan na yata ako ng bruhang yun eh. Teka, ano ba talaga ang sadya mo? Gusto ko sanang magtanong tungkol sa anak ko. Tungkol din sa anak ko babae, isa sa kambal, si Tali. O ano? Bakit magkaiba yung dugo namin? Bakit hindi namin siya kadugo ng ama niya? Aling Sefa, nandito na po kami. Sir Chris! Buti nakarating kayo rito at kasama mo pa to si Del. Sefa, mana po. Teka, magkakilala kayo? Opo, kasi ting pupunta ako sa inyo para mag-deliver sa Manila. Itong batang itong palaging sumasalubong sa akin. Ako, buti na lang sinama ko tong baby bell ko na ito. Napakahilig sa mga bulaklak. Ay, matutuwa siya rito. Maraming bulaklak dito. Talaga po? Oo. Excited na akong makita. Daddy, pwede po ba akong pumasyal dun sa mga bulaklak? Para rin makapag-usap po kayo ng mabuti ni Aling Sefa. Sige na nga. Basta mag-iingat ka, ha? Baka kagating ka ng mga bubuyog dito. Oy, Sheila. Ay, opo. Samahan mo kaya itong batang to. Sige na, pasyal mo. Bel, ako sa ate Sheila mo. Halika, pakita ko sa iyo yung mga bulaklak. Matutuwa ka. Okay, lalayo, ah. Napakagandang bata at mabait pa. Manang-mana sa'yo, sir. Totoo yan. Aling Sefa. At proud ako sa batang yan. Proud ako dahil anak ko siya. Anak ko siya sa... Aling Sefa, may tumatawag lang po. Sige po. Igagawa ko kayo ng kape. Dadaling ko na lang doon. Sige po. Salamat. Okay. Oh, pare, napatawag ka. Hello, Chris. Pare, nagkausap ba kayo ni Via? Hindi pa. Bakit? Tungkol saan? Nanggaling siya dito kanina eh. Tinatanong niya kung sino yung totoong magulang ni Bel. Ipinapaamin nga niya ako kung sino yung ina ng bata. Ano sinabi mo? Pinanggit mo ba ang tungkol kay Rosel? Siyempre, hindi. Pinagtakpan kita. Bakit hindi ka makasagot, Salvio? Uulitin ko ang tanong ko. May alam ka ba tungkol sa mga tunay na magulang ni Bel? Via, hindi ko maintindihan kung ba't inaalam mo pa yung mga ito eh. Salvio, ikaw yung nagdala sa amin ng bata. Sigurado ako meron kang records. Via, matagal na yun. At saka, wala na yung mga records sa mga pasyente ko noong time na yun. Isa pa, nangako ako dun sa nanay ng bata na hindi ko na siya babanggitin sa inyo. Sigurado ka? Oo. Ano bang wino-worry mo, ha, Via? Na
babalik yung nanay ni Bel para bawiin ang bata? O baka naman may iba ka pang gustong alamin? Depende. May dapat ba akong malaman? Wala. Basta ang alam ko, masayang-masaya si Chris na nagampun kayo. Tsaka alam mo naman yun, hindi ba? Gusto niya magkaroon kayo ng anak. Papaalala ko sa'yo, Salvio. Malaki ang utang na loob ng pamilya mo sa akin. Kaya sana nagsasabi ka ng totoo. Hindi ko maintindihan, Via, ba't ka nagkakaganto eh? Oo, Via, nagsasabi ako ng totoo. At hindi ko hahayaan na masira ang pamilya ninyo. Sana. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Kayo ni Bel. Kayo ang pamilya niya. At hindi gagawa si Chris ng kahit ano na ikasisira nito. Maniwala ka sa akin. Salamat, pare. Salamat at hindi mo binunyag ang sikreto ko. Mukha namang na-convince ko si Via. Pero pare, baka nakakahalata na ang asawa mo. Madali pa man din yun kutuban pagdating sa'yo. Tataka ako, pare. Bakit bigla siyang nagtatanong tungkol sa mga magulang ni Bel? Pare, your wife is starting to suspect something. Baka naman iniisip niya dahil sobrang mahal mo si Bel, anak mo siya sa ibang babae. Which, let's face it, is actually true. Na hindi niya pwedeng malaman. Kahit kailan, pare. Ha? Alam mo, sa totoo lang, hirap na nga ako eh. Alam mo ba, nalaman na ni Bel na ampon namin siya. Kaya, tinatanong ako ng bata kung sino ang tunay niyang magulang. Alam mo, pare, ang hirap eh. Dahil gusto ko lang sabihin sa kanya, gusto ko lang aminin sa anak ko na ako ang tunay niyang ama. Kaya hindi niya na kailangan maghanap kung sino yung tunay niyang magulang dahil nandito ako, pare. Kaya ko siyang yakapin araw-araw. Pero alam mo yun, hindi ko pwede masabi. Dahil mali, hindi po pwede. Hindi ko kaya. Naintindihan kita. Ano mo ba kung ano pa isang problema? Pag nalaman ni Via na anak ko si Bel kay Rosel, hindi niya matatanggap. Si Bel. Masisira lang ang buhay namin. Hindi rin makakabuti sa bata. Kaya anong gagawin ko? Pero pare, hanggang kailan mo itatago ang totoo? Hanggang kaya ko, pare. Pare, paano pag magkita-kita kayo ni Rosel? Alam mo naman na malapit lang sa farm ni Sefa ang tinutuloy ni Rosel, hindi ba? Nandiyan ka ngayon, hindi ba? Oo. At kasama ko si Bel.